guys, ayan, itong video naman na to is para sa mga nagtatry o magtatry mag-baby or trying to conceive nga yung tawag nila doon. Eh, share ko lang sa inyo yung journey or yung mga pinaggagawa. Pinaggagawa talaga. Ang pangit pakinggan, no? Pero, share ko lang sa inyo kung paano kami nakabuo or ano yung mga pinagagawa kong preparations, etc. Ayun, sasabihin ko muna is, nag-pills ako ng 5 to 6 years. Ayan. And then, ibig sabihin, nung time na kinasal kami ni Heinz, nagpipills pa ako nun. Dahil nga, ang dami ko rin mga tiga-tigawat or kung ano man. Siyempre, nagko-control din. Ayun. And then, nung time na kinasal kami, November nun, December, nag-decide kami ni Heinz na magpa-check up ako sa OB dahil nga gusto ko nang mag-stop. Dahil ang dami nagsasabi sa akin na pag matagal ka nag-pills, baka daw mahirapan ka mag-anak, baka daw mabaog ka or something. Alam niyo mga ganon. So, minsan nakakapraning kasi sasabihin nila na, oh, 25 ka na, ganyan. Kasi, di ba, anong pang plano mo sa buhay mo? May plano ka bang, kailan ka pang mag-ano ka na sila mama? Talagang parang, ewan ko ba, kada kita na lang namin. Alam niyo yun, na sasabihin na, ano nung plano niyo? Ganyan, kailan ba kayo mag-aanak? Ganyan. Baka mamaya mahirapan ka. Ako kasi, isa lang, ganyan. I mean, di tayo buntisin. Mga ganun. Parang nakaka-stress din, syempre. Parang, nakaka-pressure din, pero minsan magtataka ka, iisipin mo na, kaya ko bang bumuo? Parang, di ba, parang ang hirap din ng ganun. Kaya, pag nakakita ako or something na alam ko nang wala pang anak, matagal na sila, hindi ko na sasabihan na, oh, bakit wala pa kayong anak? Bakit? Kasi ayoko rin ng ganung pakiramdam, kasi dumaan ako sa ganung stage na parang nakaka-pressure, sasabihan ka na, ilang taon na kayo kasal? Ano pa bang gusto mo sa buhay mo? Ganyan. Alam mo yon, parang iba talaga. Kaya, avoid nyo rin yon, itanong or i-pressure yung mga taong alam nyo naman na kahit may edad na or ilang years pa lang kinasal. Kasi iba-iba naman kasi tayo, di ba? I mean, iba-iba tayong journey, iba-iba rin yung mga plano natin sa buhay. Alam niyo, hindi naman porket ikakasal ka na, gusto mo na agad bumuo ng family, 'di ba? Pero syempre mas maganda sa experiences namin, sa sobrang dami na hindi kami nagpapaka-perfect, guys. Pero sa journey namin, mas masarap talaga yung feeling na kasal talaga muna and then i-set niyo muna lahat ng bagay and then pagpakasal kayo, pag okay ng kasal, mag-enjoy kayo. Iba din kasi pa nag-enjoy talaga na magkasama kayo. I mean, kayong dalawa pa lang. And, yun, ibang-iba talaga. So, mas maganda na wag talagang magmamadali. Sa experiences ko, guys, sa mga na-experience ko, mas okay na talaga. Kung gusto niyo naman na, ano ba yun, kung di pa naman, alam nyo, paano ko ba sasabihin? Kasi, ang dami po pasok sa isip ko eh. Tapos, hindi ko alam kung paano ko gagamitin yung words na tama, or, di ba? Pero, para sa akin, kung kaya naman mag-control muna, at wala pa naman plan, or kung ano man, kung di naman din maiwasan yung mga tukso-tukso na yan, ganyan, mas okay na rin mag-ingat and may mga may mga pang-control naman, diba? Syempre, iba pa rin talaga yung ready kayo kasi iba talaga. Ang laking bagay nung marami akong nakilala na bigla-bigla na lang nabuntis na parang yung di lang yung nanay yung nagsasuffer, syempre yung baby mo. Kasi, ang hirap naman nung parang mabubuntis ka na di ka makabili ng... Again, guys, disclaimer, I have nothing against sa mga ganon. Pero, para lang sa akin, alam ko maintindihan nyo ako. Tawag ba dito? Kung ma-avoid naman, hindi naman ma-avoid, or kung maiiwasan naman, mas okay na ready kayo. Kasi, mas masarap yung feeling na napoprovide nyo kahit na yung baby nyo is, ano pa lang siya, fetus pa lang siya. Maganda yung napoprovide nyo siya ng mga nutrients, yung mga ganun ba. Kaya,
malaking tulong din, syempre, mas maganda yun. Pero syempre, kung nasa sitwasyon naman din kayo na kung ano man yan, andyan na yan, so be strong na lang, 'di ba? And andyan naman si God and yung family natin para tulungan tayo. Anyway, dumaba na yung sinasabi ko. Ayun nga, kay Dr. Reyes. Pero bago pa yon, nagtatanong-tanong na ako kay Doktora na alaga niya na ako talaga before pa ako, bago pa kami magpakasal, na ako, trans V, pap smear, ganyan, every 6 months yun. And then, yun nga, noong January, sabi niya, pap smear ako, nagpa-trans V, everything is normal. Kasi sa trans V, diba, check yung uterus mo, cervix, ovaries, yung mga ganun-ganon. So, normal naman. And yung cervix ko, may ginawa siya, may parang kinuha siya sa cervix or tinignan yung cervix ko, okay naman daw. And then, binigyan niya ako ng folic acid. Folic acid lang talaga pinaka-importante kasi ang folic acid daw, dyan daw na-prevent yung paglaki ng ulo ng mga baby, paglabas or pagdevelop, and basta may mga benefits din yun. Malaking tulong kahit na hindi ka pa kahit na magpa-plan ka pa lang ahead of time or kung ano man na parang siguro mga 6 months or ano pa gusto mong magka-baby, folic acid lang yung sinasabi niya. Ako nag-folic acid ako ng January hanggang, kasi nag-stop ako noon nung mga bandang August na yung bago ko mabuntis. Mga ilang days lang naman kasi nakakalimutan kong bumili. Pero nire-ready ko yung sarili ko January onwards kasi sabi ko kay Heinz, magbe-baby na kami. Pero minsan may times na parang nagko-control pa kami kasi sabi namin na konting tiis na lang, tapusin na lang kaya muna natin yung kotse kasi October mo tatapos. Ito, sa katapusan, matapos yung kotse namin. Sabi namin na yun nga, nakapag-travel muna kami ng, di ba, nag-Macau, Hong Kong kami nung Feb. Tapos sabi namin, na lang, siguro sa next year na lang, ganito, ganyan. Pero yung after namin mag-Macau, mag-Hong Kong mga ilang buwan, kung nanonood kayo ng vlog, makikita nyo kung paano ako kapraning. Kasi nga, hindi mo alam, syempre, pero ready naman kami. Kasi sabi namin, blessing naman yan, si God pa rin nakakaalam. Pero yung mga times na nag-expect ako na parang baka may nabuo kami sa ganitong month na to, di ba nga ilang beses ako nagpa-trans V nun, mga ganyan-ganyan pa. Kailang trans V ako, pap smear, once pa lang, kasi sabi naman ni Doc, every 6 months naman. So, buti mahalaga rin guys na itabi niyo yung mga resulta ng mga ultrasound or kung ano man. Mga resulta ng mga basta resulta, ano ba yan? Basta mga resulta ng mga kung anik-anik na guys. And then, after nun, parang, alam niyo yun, may times na, hindi ko masabi na nadi-disappoint ako kasi nga parang iniisip ko no October pa yung kotse namin, konting tiis na lang, kung pwede next year na lang, mga ganun ba? Pero minsan naisip mo, gagawa-gawa ka, tapos biglang ganun pa, hindi ka pala ready. May ganung times na parang praning lang. E di yun nga, may times na nag-stop ako mag-workout muna, kasi baka buntis ako, ganyan. Pero siguro mga ilang buwan ko na-experience on mga 3 months, mga ganun akong praning na on and off ako sa workout kasi gusto ko maging alert ako or kung ano man sa sarili ko. After nun, grabe, dun time na parang nagpa-ultrasound ako and negative lahat na hindi naman pala ako buntis, ganyan. Parang sabi ko na lang, pinag-pray ko na lang na Lord, ikaw na lang bahala sa lahat. I mean, kung ano yung plan mo sa amin, kung kailan kami magkaka-baby, ikaw naman nakakaalam na din. Alam ko naman na pag binigay mo yan, ipoprovide mo lahat. Siya bahala na maalagaan namin or mga ganun-ganun ba. So sabi ko siguro sabi ko next year na lang tayo expect na lang. Parang ganon. Pero napag-uusapan naman si Heinz naman parang siya, parang excited siya na hindi mo maintindihan. Yung mga ganong feeling. Parang gusto niya na talaga. Ako na lang yung minsan parang sabihin niya na, kung kailan naman ready na ako, ikaw naman yung parang dyan na sasabihin mo sa akin na next year na lang, ganito ganyan. Ako siya gusto niya na. Tapos, alam mo kasi, dahil nga sa akin din yung parang iniisip ko na ako kasi nag-handle ng money, so alam ko yung mga budget, alam ko yung mga gusto pa namin gawin. Pero wala naman sobrang daming gusto. Parang ano-ano na lang yun,
trip-trip na lang yun, mga pang extra-extra na lang. Kasi kung katanungin mo kami ngayon, kontento na kami. Pero syempre, mas gusto pa rin namin maka-travel. Pero, ano na yun, sa susunod na lang yun. I mean, karating naman yun, di ba? Pero yung sabihin mong mga gusto pa naming material na bagay, sobrang kontento na kami. Talagang parang nalagpasan na namin kasi mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Talagang sobrang nag-splurge talaga kami. Lahat bili, lahat as in sobrang iba talaga before. As in, grabe talaga. Sinulit namin yung shopping-shopping na yan. Bili doon, bili mo lang kakwenta-kwentang bagay na minsan mas-stock na lang. Yung mga ganun bagay ba? So, parang kami ngayon nakaset na talaga yung mind namin sa future and sa magiging baby namin. So, sabi namin na sabi ko, pinag-pray ko nga lang, ikaw na lang Lord bahala. Ngayon, kung kailan naman nakaset yung mind ko, yung July na yun, nasabi ko na, sige, mag-run ako, na-addict na kami sa takbo-takbo. Nakapag 10K run pa ako, tapos kaka-enroll ko pa lang sa boxing. Kaka-renew ko na naman ng monthly ko. Tapos, wala talaga sa isip ko. Tapos nag-diet meals pa ako, 'di ba? Talagang sobrang seryoso ako sa pinaggagawa kong diet na yan. Dun lang talaga na dun kami nakabuo sa hindi mo talaga ina-expect. Kasi marami ako nakakausap na, marami nagpi-PM sa akin na ilang years na sila, na ganito ganyan, na hindi pa sila nakakabuo. Like ko na lang sinasabi na, antayin na lang nila si God yung magbigay sa kanila. Kasi minsan, the more na nag-expect tayo, yung nangyari sa akin before, the more na the more na parang nag-ingat ako, yun dun yung wala ko, kailan naman sobrang nakapag 10K run pa ako, nag 2 days boxing pa ako na puro talon, diba, sabi ko nga kung talagang hindi will to ni God, duduguin talaga ako, hindi matutuloy. Pero nakapag 10K run, buntis na pala ako noon, 3 weeks na pala akong buntis noon, tapos after that, nag 2 days pa akong boxing. Grabe yung pinaggagawa ko pala. Diba? Kaya sabi ko, blessing na rin talaga. Kaya naniniwala ako na kapag will na talaga ni God, will niya na kahit anong gawin mo, alam yun, sobrang nakaka-amaze lang. And kaya sa mga nagtatry magkaroon ng baby, wait nyo lang. And syempre, mas maganda rin na magpa-check up kayo sa OB nyo. Magpaalaga kayo kasi importante rin yung folic acid. Until now, sobrang halaga siya kahit buntis na kayo or alam niyo before and while pregnant, sobrang importante yung folic acid. And syempre, enjoy nyo lang muna. Mag-enjoy lang kayo. Mag-chillax lang kayo. Huwag kayo laging kasi minsan, yung the more na gusto mo nang makabuo, the more na hindi kayo nakakabuo. Kasi syempre parang naiisip mo na i-stress ka, na gusto mo na talaga magka-baby pero hindi binibigyan, madidisappoint ka lang. Mas okay na yung parang konting ingat na rin kung masyado kang active sa life mo or yung lifestyle mo sobrang active. Siguro ingat-ingat na lang din. Maging parang na lang din. Kung sobra kayong mag-workout, sobrang work, siguro mag-time, mas okay na magpahinga kayo, relax, alam niyo yun. And kung gagawa kayo or something, enjoy nyo lang. Huwag nyo isipin na para to sa baby ko, para sa ganito. Basta enjoy nyo lang kasi darating at darating talaga yun. And maganda rin na nakikip track nyo yung menstruation nyo, yung monthly period nyo. Maraming mga applications dyan na pang track ng mga yung period nyo. Kasi malalaman nyo, tsaka pwede nyo ilagay din doon. Sorry guys ha. Pwede nyo rin ilagay doon kung kailan kayo make love. Kasi minsan din guys, ang cause din ng delay ng menstruation, katulad nung sa akin, stress. Kasi sobrang parang nape-pressure ka na na parang kailangan ko nang mag-baby ba or next year na lang. Or minsan din talaga ang laking factor din na makapagpa-delay ng menstruation. Syempre kung irregular kayo, mas okay na talaga magpaalaga sa OB. Humanap kayo ng OB naman pagkakatiwalaan talaga and maalagaan kayo. Ito lang yung para sa akin. And chillax lang, and darating yan yung kapatid nga doon ni si Janet Jackson ba yun? 50 years old, nabuntis pa. Diba? What more kayo guys? Na mas bata sa kanya, kaya wag kayo mawawala ng pag-asa. Sobrang pag-pray nyo lang, as in sobrang pag-pray. So, as in, the best yan, number 1 na kailangan. Pag-pray nyo lang, ipag-pray nyo lang na lahat ibigay nyo kay God ng trust
sa Kanya, and God will do the rest. Siya talaga bahala sa inyo, guys. And siya magbibigay in the right time talaga. Sobra talaga. Katulad kami, papasalamat kami kasi binigay to ni God. Matatapos na yung kotse namin. As in, sobrang laking kaginhawahan nun sa amin. Ayun, kaya sobrang thankful kami. Talagang, kaya sabi namin talagang galing ng timing. Kaya kayo rin for sure. And sa mga hindi naman pa masyadong pinapalad or nawawala yung baby or kung ano man, na may miscarriage, ganyan. Lagi kong iniisip na si God ang bahala sa lahat. Ang daldal ko, hindi ko alam na cut pala yung video dahil hindi ko pala nabura yung mga kaloka, yung mga ibang video. Yan ang mga ngati-ngati yung balat-balat ko ngayon dahil ewan ko. So, yun lang yung masasabi ko, guys. Basta mag-download kayo, mag-pray lang kayo, mag-download kayo mga application. Marami na ngayon mga apps na makikip track everything na mga nangyari sa system mo, sa system talaga, or sa monthly period mo. Yun. Tapos, syempre, sabi nga rin nila, nakakatulong nga din daw yung workout kasi natatanggal yung stress mo. So, alam yun, maganda rin. Siguro try nyo rin yun kung hindi pa rin kayo kung makabuo. Tas lagi lang yung sa bahay or kung naman, try something new, guys, na workout together. Kung gusto nyo talaga, dahil nasa workout, nag-workout ka, sobrang wala kang iisipin kung hindi yung sarili mo lang paano ka mag-work. Iba yung focus mo eh, di ba? Kaya mas okay na workout din, tsaka stress-free talaga. I mean, matatanggal lahat din ng stress mo, yung mga toxins mo, gaganda pa yung skin mo, yun. Kaya maganda rin yun. Basta guys, huwag kayo masyadong magmadali, and importante magpa-consult kayo sa OB, magpa-alaga kayo. So yun lang yung masishare ko, guys, and sana nakatulong to sa inyo, and pray lang palagi. Bye guys! Thank you so much for watching.